Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Dumalo na naman tayo dito sa ating area na may punlang RC222. Ikalabing-4 na araw pala ito ngayon. At pinapapitikan natin ng konting abonong urea. Ayan yung ating kasama. Nagpipitik siya ng konting urea. Kaka-rotobate din pala nitong ating area ngayon. At isusunod natin ulit ang pagbabasag ng ating area. Buhay na rin ang tanim ng ating kapitbahay. Fully recovered na. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nila ito pinapaigahan ng tubig. Sabi nila ay para daw makontrol ang damo. Ang gusto ko namang mangyari pagkalipat tanim ng ating mga punla ay hayaan nating madrain ng mga tubig. Pagkalipas ng 5 araw, tsaka na alin natin papatubigan ng 3 araw na babad. Pagkalipas ng 8 araw, ay tsaka uli natin siya paigahan ng tubig, yung tinatawag na alternate wet and drying. Pagkalipas ng 12 araw, pagkalipat tanim ay magpapa-spray tayo ng post-emergent na herbicide para makontrol natin ang damo at makaarangkada ng mabuti ang ating mga pananim. Ayan, ang brand na ginagamit namin ay pinagpapalit-palit namin ang Post-Herb at yung isa, Frontier OD. Ayan. Ang gusto lang nating ma-achieve pag nag-spray tayo ng mga post-herbicide ay ma-delay ang paglaki ng mga damo. Ayan, dapat mas matangkad ang ating mga pananim na palay kaysa sa mga damo. Ayan, hindi natin mapupuksa lahat, pero pag natakpan na ang mga damo ay mahihirapan na silang makakuha ng nutrients sa araw at mababansot na sila. Importante ding malinis natin ang mga pinakagilid ng ating tambak, lalo na dito sa tabi ng ilog. Ayan, nisprayan natin to ng glyphosate para patay lahat ng mga damo. Walang sinasanto ang glyphosate, mga kaibigan, mga idol. Ayan, pang tambak lang. Dapat malinis ang ating tambak para hindi pa mahayan ng maperwisyong daga. Ayan, lalo na dito sa gilid talaga. Ito ang problema ko ngayon. Siya, napadami na naman ang ating kwento ngayong araw na to. Sa susunod ulit tayo magkwentuhan. Gandang araw.